nakakapagod. Makanood niya ng basketball. Is this some kind of Canadian joke, sir? I mean, I know you're the instructor and everything, but we can't carry the ball. How can we get a decent shot at the peach basket? All right. Maybe we can allow a carry of a couple of steps. And Mr. Naismith, sir, it sure slows things down having to climb up here every time. Well, then let's cut the bottom out of the basket. Ah, but I need these baskets back. 100 years after James Naismith from Almont, Ontario invented it, basketball was being played by hundreds of millions of people around the world. Sa puso ng Pilipinas, may isang laro na ipinakikilala na lumagpas sa panahon, lugar at mga hangganan lipunan. Basketball. Hindi lang ito laro, isa itong paraan ng pamumuhay. Tol, kilala mo ba kung sino ang nag-invento ng basketball? Oo naman tol, kilala ko yan. Ayan si James Naismith. Ang basketball ay naimbento ni James Naismith noong 1891. Noong 1910, ipinakilala ang basketball sa bansang Pilipinas ng Young Men's Christian Association o kilala bilang YMCA sa panahon ng pananakop ng mga Amerikano. Bagamat dinara rin nila ang baseball, basketball ang sumikat at tumatak sa puso ng bawat Pilipino. At noong 1975, naitatag ang Philippine Basketball Association na kilala bilang PBA na hanggang sa ngayon ay buhay na buhay pa rin sa eksena sa bansang Pilipinas. Madali itong laro na to para sa mga Pilipino. Konti lang ang kailangan, isang bola at isang ring. Niyakap ng mga Pilipino ang basketball dahil nagbibigay ito ng paraan para maipakita ang kanilang galing at diskarte. Asintadong shooter. Malupit na defender. One play and the worst he takes it away. Dito po sa amin, sir, may festival tayo dito sa Tadyan. Yung sinasabi natin Ayong Dilambak ng Tadyan. Sa programa ng festival, may sports doon na doon namin ginagamit yung mga bahagi at saka yung mga, ito yung bed, yung mga chaliko na ganito. Kinakailangan namin gawin yun as part of the Ayong Dilambak ng Tadyan para ma-present po natin yung mga kultura natin. Ang basketball ay
Kaya kombinasyon ng nakasuot ng bahag at saka basketball. Ayun, tinawag na bahagitball. Sa bahagitball, para ma-identify mo yung isang team, may naka-headband, tapos yung isa dapat hindi naka-headband siya. Yun yung parang way of distinguishing the players. Ito kasing bahagitball, parang it is a way to remember the old style of playing basketball of the old communities. It shows na ang mga igorot noon naglalaro rin ng basketball. Habang lumilipas ang panahon, ang basketball ay hindi na lang basta laro. Ang basketball ay naging bahagi na rin ng ating pop culture. Sino bang hindi nakakakilala kina Robert Jaworski, Alvin Patrimonio at James Yap? Maging ang mga showbiz stars ay nahuhumaling na rin sa larong ito. Ngunit sa kabila ng mga magagandang naidudulot ng basketball sa Pilipinas, nagkaroon din ito ng issue. Mga issue ng pagkakaroon ng racial disparities and marginalization at economic disparities. Sa kabila ng mga issue na ito, hindi makahadlangan ang husay at galing ng Pilipino sa larangan ng basketball.